So, ang International Criminal Court nag-release na og warrant of arrest using the Interpol batok kang kanhi President Rodrigo Duterte. Sumala sa pinakabag-o nga update, gipadayon sa ICC ang kasong crimes against humanity batok kang Duterte tungod sa mga extrajudicial killings nga nahitabo sa iyang war on drugs. Gikan pa niadtong 2016 hangtod 2019, giapil pa usab ang panahong mayor pa siya sa Davao City. Bisan pa nga mibakoy na ang Pilipinas sa ICC ni adtong 2019, wala kini nakapugong sa investigasyon o pag-release sa warrant. Sa klarong balaod sa Rome Statute, kung ang krimen nahitabo sulod sa panahon nga miyembro pa ang Pilipinas, aduna gihapoy jurisdiction or jurisdiction ang International Criminal Court. Og karon ang pangutana, sakto ba to og legal ba to nga nadakpan gyud si Duterte? Sumala sa mga legal experts, kung magpagawa og arrest warrant ang International Criminal Court, posible nga dakpon si Duterte sa bisan asa nga nasod nga sakop sa ICC. Pero kung magpabilin siya sa Pilipinas, lisod unta to siya madakpan. Kaya ang gobyerno kuno ni President Marcos Jr. dili man obligado nga isurrender gyud si Duterte. Nganuman kay di na lagi ta miyembro sa ICC. Sa mga panghitabo karon, klaro nga ni cooperate ang gobyerno ni BBM sa pagpadakop ni President Duterte. Take note ha, dili obligated lagi ang Pilipinas mo cooperate, but he did. So it is clear that political ang rason sa pagpadakop ni Duterte. Dili lamang si Duterte ang naay pending warrants of arrest nga presidente sa mga uban nasod like President of Russia nga si Putin o sa Israel nga si Netanyahu. Naapod anang pending warrant. But these countries are not enforcing the warrants because they are not members of the ICC. Legally, President Marcos Jr. can refuse to surrender Duterte to the ICC kay wala may binding treaty nga nagpugos sa Pilipinas nga mo-cooperate human sa withdrawal. Mao nang nakasaad sa atong Republic Act 9851 Section 17. Apan, kung dili mo cooperate ang Pilipinas, mahimong ideklarar kini nga non-cooperative state ug mahimo kini og diplomatic consequences pero wala gyud nay enforceable sanctions. Kung mapamatud-an nga guilty si Duterte, pwede siyang silutan og up to 30 years o life imprisonment depende sa kaso. Ang sentensya niini dili na ibutang siya sa The Hague sa Netherlands. Dili na didto i-serve. Pero i-serve na sa another willing state party. So mangita tag country nga willing mo host sa sanctions or sa sentensya ni Digong if in case he will be found guilty. Sa laing bahin, ang kaso ni Duterte pareha ra pud na sa kaso nila ni Omar al-Bashir from Sudan o Laurent Gbagbo of Ivory Coast. Pero unique lang kini ang iyaha kay naghisgot og jurisdiction or jurisdiction human sa withdrawal sa Pilipinas sa ICC. Ang dili pag-cooperate sa ICC mahimong makaapekto sa foreign relations, aid ug trade agreements. Ang mga human rights organizations o pamilya sa mga biktima sa katong iyang war on drugs, adunay dakong papel sa ICC proceedings. Nagsubmit sila og ebidensya, mga nagpakabana sa hustisya, ug pwede silang maka-avail sa reparations kung adunay conviction. Kung mapadayon ang kaso, mahimo kini og president sa future ICC investigations para sa mga national leaders nga mo-withdraw sa Rome Statute. Gipalig-on ang non-immunity rule ug magpahinumdum nga bisan kinsa nga lider mahimo pangutan-on sa ilang mga sala patok sa katawhan. Nag-circulate pud ang mga balita nga nag-issue daw og TRO ang Supreme Court. Pero wala pa gyud nay official copy ug wala kini na serve sa PNP o gobyerno. Kung i-declare sa Supreme Court nga illegal ang aresto, pero tuan na naman si Digong sa ICC didto sa The Hague, limitado na ang iyahang legal options. First, you can petition the Philippine government to demand his return. Pero I doubt if this will happen in the Marcos administration. Second, i-challenge ang ICC jurisdiction. Muingon nga unconstitutional ang turnover ug dapat sa Pilipinas lang ang kaso. Ug ikatulo,
file a complaint against the United Nations Human Rights Commission or UNHRC. Pero dili binding ilang desisyon, pang pressure lang yun na sa gobyerno. Kung mo-cooperate gihapon ang gobyerno sa ICC, wanay chance nga ibalik ni si Digong sa Pilipinas. Unsa ka ang gibati ni former President aning tanan, no? Right now, Marcos Jr. is pretending that the arrest has nothing to do with him. He is washing his hands and blaming Interpol, saying that we are just fulfilling our commitment to Interpol. He is also distancing himself from the ICC, claiming that all these are just merely procedural. You know, here is a man who Rodrigo Duterte saved from political extinction, elevated him to the presidency, and the man who Duterte may have trusted with his life. Naghuna-huna lang ko ba kung mabuhat ning tanan ni BBM sa usa ka former president ug si Duterte pa gyud na? How much more sasama natong mga yanong katawhan? Unsa man ang pinakamaayong opsyon, I think we choose wisely this coming May 2025 elections. We choose the leaders who may fight for the repatriation of Duterte. Unsa man ning repatriation? Ang pagbalik niya officially, government to government. Ang pagbag-o sa administrasyon nga dili mo ila sa ICC aron ma-push nga ibalik gyud dinhi sa Pilipinas si Duterte. Hapit naman gyud ang piniliay. Kung di lang gyud ni tikason, will the tides change its course? Or will we still dance to the tune of BBM's promises for a new day for the Philippines? Pikat, another day, another regal POV.